Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. So welcome po. Ito po yung unang-unang nating messages itong sa ating panggabing online service 2024 po. Kung nakaraang taon po, inano natin na maging mabuti, pinili natin mabuti. Ang tanong, paano ba natin mapapanatili na maging mabuti? Kaya message po natin ngayon manatiling mabuti. Kailangan po ito para sa atin. Kung nakaraang taon, mabuti tayo, dapat mas maging mabuti tayo itong taon na ito. Pero bago tayo magpatuloy, kagaya ng palagi natin ginagawa, hihingi tayo ng kabutihan kay Lord. Ito yung pagkakaroon po ng pagkaunawa, pagkaintindi sa kanyang salita. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil nalampasan po namin ang 2023. Eto pumasok na po kami sa 2024. Dito makikita po namin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na dapat namin gawin upang manatiling mabuti kami sa inyong harapan. Kaya turuan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral. Kailangan po namin ng patnubay ng inyong Espiritu Santo na tuturo sa amin ng mga bagay na dapat po namin gawin. Sa pangalan ni Jesus, ang aming samot dalangin. Amen. So, kagaya nga po ng sinabi ko, ang message po natin is paano ba tayo manatiling mabuti sa harapan ng Diyos. Ano-ano ba ang dapat ko natin gawin para manatili tayong mabuti sa harapan ng ating Panginoon? Kasi maraming mga bagay na madali tayong bumagsak, madali tayong mahulog. Kaya pag-aralan natin, tingnan natin, paano ba tayo magiging manatiling mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Unang-una na dapat natin gawin, lumayo tayo sa masasamang tao. Lumayo tayo sa mga BI. Alam po natin yan. No? Sabi rito sa Awit 26:4, di ako nakikisama sa mga walang kwentang tao. Hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian at ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. So ito sa paraan para manatili tayong mabuti, lumayo tayo sa mga masasamang tao. Bakit? Kasi nakakahawa po yun. Pansinin po ninyo. Tingnan niyo po. Di ba kapag ang kasama mo palagi magagalitin, hindi mo napapansin, magiging magagalitin ka rin. Pag ang kasama mo palamura, hindi mo napapansin, baka magiging ganun ka rin sa kanila. Kaya nga may palagi tayong sinasabi, birds with the same feathers flocks together. Kung sino yung kasama mo, nakakahawa. Kaya sabi dito ni David, ang ginagawa niya, lumalayo siya sa masasamang mga tao. Sabi nga po dito sa Awit 1:1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sumapalad daw kapag hindi tayo nakikinig sa masama, no? At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Huwag nating giyahin. Ito mahirap kasi alam mo ng mali, gagawin mo pa yung mali. Meron nga ako nung nakilala nun may nakita siya na nagbibisyo itong mga kabataan. Sabi niya sa akin nakakalaro ko ito ng basketball. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit kaya gano'n, no? Alam nilang masama, pero ginagawa pa rin nila. Pero, ang nakakalungkot, siguro wala pang isang buwan, nagulat ako, kasama na siya sa grupong yun. Kung anong ginagawa na mali, sinusundan na niya, ginagawa na niya. Bakit? Kasi nakinig siya sa payo ng masama at sumunod siya sa mga halimbawa nito. Yung tipong, akala mo pagka nagbibisyo ka, parang cool na cool. Pero hindi mo alam, ang sinisira mo na pala yung sarili mo. Sinisira mo yung katawan mo. So, number 1, dapat natin gawin para manatiling mabuti sa harapan ng Diyos, lumayo sa mga masasamang tao. Pangalawa, dahil lumayo ka sa masasamang tao, para makalayo ka, meron ka dapat gawin na isa pa. Lumapit lagi kay Lord. Yun ang solusyon. Lumapit lagi kay Lord. Awit 26:6. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Aawit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Pinaka
magagawa natin para manatili tayong mabuti? Palagi tayong pumunta doon sa mga lugar na nandun ang Diyos. Siyempre, ang church ay isang lugar na makakasama mo yung mga kapatid sa pananampalataya. Ang church ay isang lugar na masasabi mo na talagang safe ka. Kasi nandun makakasama mo yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Diba? Sa templo, sa bahay ng Diyos. No? Kaya lang ang tanong, sino nga ba talaga yung makakalapit kay Lord? No? Kasi sabi, lumalapit kay Lord. Sino nga ba yung makakalapit kay Lord? Awit 24:4. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. So ito raw po, yung sinasabi na makakalapit kay Lord. No, malinis ang isipan, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. So malaking bagay po ito, makita natin itong mga bagay na ito. At, tingnan niyo po merong blessing sa merong malinis na pusong lumalapit kay Lord. Sabi rito sa 24:5 ng awit, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan, ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan, ganun ang mga taong lumalapit sa Diyos bilang silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Again, dito sinasabi, hindi sayang yung ginagawa natin na paglapit kay Lord. Hindi nasasayang yung pagbibigay natin ng panahon kay Lord. No? Hindi nasasayang na ibinabahagi natin sa ibang taon tungkol sa ating Panginoon. Bakit? Ito raw po ay mayroong pagpapala at kaligtasan. Tayo mismo na nagbabahagi ay makakaranas ng pagpapala at kaligtasan. No? Kaya pala, sa mga panahong ito, makikita mo, may mga tao na napapahamak, may mga nangyayaring di maganda sila, pero tayo, nandito pa rin tayo. No? Merong sinasabi na pag-iingat na ginagawa. No? Kaligtasan, pagpapala. No? At sabi rito, ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. So, ibig sabihin, tingnan nyo si Lord na mismo magsasabi na tayo walang kasalanan. Kaya nga, darating ang time, pag dumating ang paghukom, sasabihin sa atin ng Panginoon, good and faithful servant, welcome to paradise. So, una, para manatiling mabuti, lumayo sa mga masasamang tao. Pangalawa, lumalapit lagi kay Lord. Dapat palagi, constant. Kaya nga pala sinasabi, no? Araw at gabi, dapat lumalapit kay Lord. Araw-araw po yun, Hindi tuwing Monday, hindi tuwing Miyerkules lang, hindi tuwing Sunday lang, kundi araw-araw, lumalapit lagi kay Lord. Kaya nga lumalapit lagi. Pag sinabing lagi, palaging ginagawa. At ang pinaka malapit na sabihin natin palagi is yung araw-araw. Lumalayo sa masamang tao, lumalapit kay Lord. At letter C, gawin ang tama. Ginagawa ang tama. Awit 26:11. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama, kaya ililigtas mo ko at sa akin ay maawa. Again, para manatili tayong mabuti, gawin natin ang tama. Hindi sapat na alam natin yung tama. Hindi sapat na lumapit tayo sa Lord para malaman natin ang tama. Hindi sapat na lumayo tayo sa masamang tao. Hindi po. Bakit? Kasi may gagawin ka. Hindi po pwede. Kasi ito po ang katotohanan, no? Bawal po ang tamad kay Lord. Hindi po pwede wala kang gagawin. Meron at meron kang gagawin. Ang tanong lang, ano yung ginagawa natin? Tama ba yung ginagawa natin? Natutuwa kaya si Lord sa ginagawa natin? Isipin po natin mabuti. Kayo lang po makakasagot yan. Sabi po rito sa Roma 11:22, dito yung makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, kayo may puputulin din. So, ibig sabihin dito, si Lord mabait, mabuti. Ano? Kaya lang, may nagiging mabagsik siya dun sa mga tao na hindi sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, kung hindi ka lalapit kay Lord, hindi mo bibigay ang buhay mo kay Lord, hindi mo mararanasan yung sinasabi rito na pagpapala. Para mapanatili nating mabuti ang ating sarili, sa harapan ng Lord, lumayo tayo sa masasamang tao. Huwag nating gayahin ang kanilang ginagawang masama. Para magawa natin ang mga ito, lumapit tayo palagi sa Lord.
araw-araw ng ating buhay. At pag-aralan natin ang kanyang mga salita at lagi natin gawin ang tama kay Lord. Kapatid, sa mga oras ito, tama yung ginawa mo. Nakikinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Tama yung ginawa mo na hindi ka sumama doon sa mga tao na may ibang pinagkakabalaan sa mga oras ito, may ibang gagawin. Ang ginawa mo, lumapit ka kay Lord, nakinig ka sa programang ito. Tama yung ginawa mo. Tama po yan. Pero alam niyo ba, na mayroong mga bagay na dapat pa tayong gawin para yung kabutihan ng Diyos maranasan natin. No? Gawin natin yung tama. Ano ba yung tama? Sabi po rito sa 1 John 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito lamang po ang tanging paraan para magsimula yung kabutihan sa atin. Bakit? Kasi sabi rito, kung aangkinin natin, sasabihin natin yung ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. So, di ba napakaano po yan? Bibigyan tayo ng pardon. Magkakaroon po tayo ng paglilinis. At sabi rito, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. So, ito lamang yung paraan para tayo ay makaranas ng kabutihan ng Diyos. Pagsisihan natin, no? Sabihin natin sa ating Panginoon yung ating pagkakamali at willing siya na tayo patawarin. At hindi na tayo patitawarin, linisin pa tayo sa lahat ng ating kasalanan. Bakit? Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Matuwid po ang ating Diyos at tapat siya. At hindi lang po yun, hindi lang tayo patatawarin. Meron pang ibang kakaibang ibibigay sa atin ng ating Diyos. Yung level ng ating pananampalataya. Sabi rito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So kapag tayo po, tinanggap natin ang ating Panginoon at sumampalataya tayo sa Kanyang pangalan, tayo raw ay tuturing na anak ng Diyos. Hindi ba napakaganda po, pribilehiyo yan? Hindi ba napakabuti niya na malaman mo na ikaw ay tatawaging anak ng Diyos? Na ikaw, na tayo ay tuturing na anak ng Diyos? Napakaganda pong pribilehiyo niyan. No, napakaganda pong pribilehiyo. Ibig sabihin, meron na tayong tinatawag na assurance na darating ang time, isasama tayo ng ating Ama, ng ating Panginoong Hesus sa langit. At sabi pa rito sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pala, gusto ng Lord na maranasan natin yung Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya binigay niya yung Kanyang kaisa-isang anak. Ang gagawin lang natin sa tatanggapin natin at sasampalataya tayo sa ating Panginoon at napakagandang pribileyo. Ituturing tayong anak ng Diyos at magkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, ito isang napakagandang pribileyo. Gusto ng Lord manatili tayong mabuti sa Kanyang harapan. Pero hindi mangyayari ito kung hindi tayo hakabang sa isang paghakbang ng pagtanggap at paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ang paghingi mo ng tawad, pagpapakita ito na gusto mong alisin yung masasamang bagay na nasa iyo. Yung paghingi ng tawad, inaamin natin na tayo makasalanan, na hindi natin magagawa na makalapit kay Lord dahil sa pagkakamaling ito. At the more na ginagawa natin ito, the more na pinapakita natin gusto natin lumapit sa Kanya. At ito ang pinakatama na pwede natin gawin. Humingi tayo ng tawad, magpakumbaba tayo, at tanggapin natin ang ating Panginoon at tayo sumamba at sumampalataya sa Kanya. Gusto mo ba, Panginoon, kapatid, kaibigan, manatiling mabuti sa harapan ng Diyos? Ito lamang ang tanging paraan. Ito lamang ang tanging paraan. Para yung kabutihan na yan makapasok at makapamuhay tayo, manatili tayong mabuti sa harapan ng Diyos. Ako'y mananalangin ng isang pagbibigay ng buhay at pagtanggap, pagsampalataya sa ating Panginoon at hihingi tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating pagkakamali. Ang kinin mo na sarili mong panalangin, ang gagawin kong panalangin, sapagkat ito ay gagawin natin na nanggagaling sa ating mga puso. Tayo pumikit, tayo manalangin, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat. Dahil sa pagkakataong ito,
panibagong buhay, panibago na naman itong pakikipagsapalaran sa 2024. Pero salamat sa pagkakataong ito, hindi po ako mananatili sa mga bagay na hindi magiging mabuti sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, na pwede po akong lumapit sa inyo. At sa pagkakataong ito, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Lalo-lalo na yung 2023, gusto ko pong iwanan lahat ng mga bagay na nagawa akong pagkakamali. Patawarin po ninyo ako. Linisin po ninyo ako, Panginoon Diyos ng iba na dugo. Salamat po. Salamat po. Dahil aangkinin ko po itong pangako niya dito sa unang Juan 1:9, na kung ako'y lalapit sa inyo at magpapakumbaba, patatawarin po ninyo ako. Sige kapatid, sabihin mo sa ating Panginoon, mga pagkakamali, pagkukulang na nagawa natin. Nagawa mo. Hallelujah. Nakikinig si Lord. Nakikinig si Lord. Gusto ni Lord manatili tayong mabuti sa kanyang harapan. Opo, Panginoon, patawad po. Natawad po. Na kung di namin binigyan ng importansya noong 2023 ang iyong mga salita, kung kami naging makasarili, hindi kami nagpatawad ng aming kapwa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Tinatanggap pa kita at ako'y sumasampalataya na tangi ikaw lang ang pag-asa ko sa buhay nito. Kapatid, dahil sa pagkakataong ito, tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon, ituturing tayong anak, at bilang anak, mayroon tayong mga pribileyo. Isa na rito, yung pwede tayong lumapit, magbigay ng panalangin sa mga pangangailangan natin. Mayroon kang karamdaman sa mga oras ito, ito'y napakagandang pagkakataon. Sa pagpasok ng taon, hingi natin ng kagalingan kung ano man yung physical na karamdaman na nararanasan natin sa mga oras ito. Hallelujah. Ako po, Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kagalingan. Sige kapatid, sabihin mo, ano yung karamdaman mo? Nakikinig ang ating Panginoon. Emotionally, mayroon kang problema, maaring may mga tao kang nasaktan, o ikaw ay nasaktan. Gusto ng Lord, manatili tayo mabuti. Gusto ng Lord, matuto tayo magpatawad at humingi din ng tawad kung tayo nagkamali. Huwag nating pairalin yung ating sinasabi na may karapatan. Mas may karapatan si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ng Lord, matuto tayo na magpakumbaba. Aminin natin kung tayo nagkamali sa ating kapwa. At kung siya naman ay lumapit, humingi ng tawad, huwag tayong manatiling matigas ang puso. Dahil ang ating Panginoon, nung siya'y nandun sa krus ng Kalbaryo, sinabi na niya, hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad na niya tayo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po na bibigyan niyo po kami ng puso na marunong magpatawad. Kaya na rin sa mga oras ito, noong 2023, nahirapan tayo sumamba kay Lord. May mga bagay na maaring di pa natin nabibitawan sa mga panahon ito. Tulungan tayo ng Lord na makalaya dito sa mga bagay na ito na nagiging hadlang para totoong makapag-serve tayo sa iisang Diyos na walang iba kundi ng ating Panginoon Jesus. Makalaya tayo sa lahat ng klase ng bisyo, sa lahat ng klase ng idolatry, witchcraft, horoscope, premonition, sa mga bagay na makakapaglayo sa atin sa Panginoon, makalaya tayo. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya na rin, kahirapan, pinansyal, ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Ang tanong, lumalapit ba tayo sa Kanya? Humingi ba tayo ng tulong sa Kanya? Hindi gagawa kikilos ang ating Panginoon hanggat hindi tayo lumalapit sa Kanya. Pagpapakita ito ng pagtitiwala totally sa Kanya. Itong taon na to magkaroon ka ng trabaho. Itong taon na to magkaroon ka ng panahon para ang ating Panginoon ay makakilos sa iyong buhay. Ibigay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. Ibigay mo totally ang iyong buhay sa ating Panginoon.
Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid na nagdidiwang ng kakarawan itong buwan ng January. Merong anniversary. Ikaw po, Panginoon, ang nagdudugtong ng aming buhay. Ikaw nagdudugtong ng pagsasama ng isang mag-asawa. Maraming salamat. Patuloy pagpalain yung bawat isa para patuloy marakita bilang mga anak niyo, makikita sa amin na talagang kami ay inyong pag-aari, Panginoon. Gaya na rin, Panginoon, tinataas po namin itong taon na ito, ang bansang Pilipinas. Kung 2023, medyo hindi naging maganda ang aming ekonomiya, ikaw pa rin, Panginoon, ang magtutulong sa aming mga leader, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, upang mapanatili, Panginoon, umasenso ang bansang Pilipinas at masabi na ang bansang Pilipinas ay pag-aari ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Maging aming mga military, mga kapulisan, magawa po lang ng tungkulin upang patuloy magkaroon ng peace and order dito sa aming bansa. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po, iwas niyo po sila anumang klase ng tukso para hindi sila bumagsak dahil sila po ay nagpapatupad ng mga batas. At ulit, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid na mga taga ibang lugar na nakikinig sa ganitong gawain, lalong-lalo na po ang mga taga Abra, mga taga Laguna, Pangasinan, Marikina, maging ang aking mga kabatch 79 na sumusubaybay sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tunay na maranasan ang tunay na kahulugan ng sinasabing pagpapala na nanggagaling po sa inyo. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga leader sa bawat churches, sa Sakop, Pastora Che, kanyang sambayanan, pati na yung kanyang pamumuno, pagpalain po ninyo. Bishop po rin, pati yung kanyang buong sambayanan, pati ang grupo na kanyang pinanghawakan, pamumuno niya sa G12 na samahan. Pagpalain niyo rin po Pastor Cesar Castellanos, pati ang kanyang buong pamilya, pati na rin po yung kanyang church na pinangungunahan. Kaya na rin po Pastor Clibert, pati ang kanyang buong pamilya, pagpalain po niyo, pati ang pangunguna po niya sa churches sa kanyang pinapangunahan. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang aming Pastor Popeng, pati ang kanyang buong pamilya, na siyang nagbibigay po ng pagpapala o training sa mga pastor na kagaya ko po. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, tinataas din po namin yung mga tao, kagaya po ng aking apo na si Chokort na may karamdaman. Ikaw po ang aming laki ng manggagamot, ikaw po magbigay sa kanya ng kagalingan. Kasi naniwala po ay, Panginoon, na ang mga bata ay mahal na mahal po ninyo. Mahal na mahal po ninyo. Muli, Panginoon, sa gabi ito, salamat dahil binigyan niyo po kami ng inyong mga salita, dahil gusto po ninyo, Panginoon, na manatili kami mabuti sa inyong harapan. At alam po namin, Panginoon, na pagiging mabuti ay tama lang na sabihin ng inyong salita, na gawin namin ang sinasabi ng inyong salita, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, the more na lalapit kami, the more na ibibigay namin ang aming sarili sa iyo, doon po mapapanatili namin mabuti kami sa inyong harapan. Muli, nagpapasalamat, nagpupuri kami sa patuloy na gagawin mo sa amin itong 2024. Mag-uumpisa po kami ng tama, mananatili kami sa tama, sapagkat gusto namin manatiling mabuti sa inyong harapan.